Magandang gabi mga kaibigan, update po tayo sa lagay ng ating panahon, no? Pero bago tayo magpatuloy at alamin ang ating lagay ng panahon, huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe and pahit po ng notification bell para notify po kayo sa ating mga latest weather update. So mga kaibigan, patuloy po nating minomonitor eto nga pong extreme typhoon Karina na ngayon nga po ay nailagay na siya bilang intensifies into a typhoon, no? Medyo malakas na po ito mga kaibigan habang dumadaan po ito dito po over the Philippine Sea. Kung titignan nyo, kaninang hapon ay muli pong namataan ng mata o sentro nito nga pong si Typhoon Karina na may layo pong 420 kilometers east of Tuguegarao City po, Cagayan. So kung makikita nyo mga kaibigan, nasa ating pinaka-screen sa ating live radar, ito po yung nasa 120 kilometers per hour na po, no? Malapit po yan sa sentro na may bugso pong pumapalo sa 150 kilometers per hour naman. Pa-northwestward po ang kilos sa bilis po na 15 kilometers per hour. Medyo mabagal po yung pagkilos siya mga kaibigan. Kaya naman, no, nananalansa siya sa ilang bahagi po ng ating bansa, especially po sa east of Tuguegarao City, Cagayan po mga kaibigan. Ito pong si Typhoon Karina mga kaibigan ay maituturing na po natin. Papunta na po ito sa super typhoon category, no? And hopefully, no, ito po humina na pagdating po ng bukas, pero ayon na rin po sa tala ng Pag-asa, posible po itong lumakas pa within 24 to 48 hours. And then next week, aasahan po natin, ito yung nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility. Ang ilang bahagi po ng ating bansa, no, ay itinaas po ang storm signal number 1 dito sa may bandang Luzon, sa may Batanes, eastern portion po ng Milan, Cagayan, at kasama na rin po ang eastern portion po ng Babuyan Island at northeast portion po ng Isabela. So pinag-iingat po yung mga lugar na yan mga kaibigan. At inaasahan po bukas po ng umaga hanggang sa hapon, no, ay magkakaroon po ng malawakang pag-uulan. Inaasahan po, no, forecast accumulated rainfall po. Ito mga kaibigan, alamin niyo po para malaman niyo kung may pwede tayong umalis po bukas na maaga, no. Basta aalis po kayo, magdala po kayo ng payong, jacket, kapote. Inaasahan po bukas po 100 to 200 millimeters po na pag-ulan ang aasahan po sa extreme northern portion po ng mainland Cagayan. So yan na yung mga kaibigan, no? Ibig sabihin yan, malawakan po na pag-uulan yan. Merong mahina, merong malakas, mayroong madalas po yan pabugso-bugso po mga kaibigan. Sa area naman po, dito po sa may bandang Batanes mga kaibigan, pinapaalala ko po, 100 to 200 millimeters po na pag-uulan ng posible pong maranasan dyan, no? May mahina, may malakas, madalas po yan sa gabi at sa hapon po. Dito naman po sa Babuyan Island at northeastern portion po ng mainland Cagayan, 50 to 100 millimeters po na pag-ulan ang posible pong maasahan dyan. So maganda, maging maingat po tayo, lalong-lalo na po yung mga nagbabiyahe, yung mga nagmumotor, yung mga nag-delivery po, no? May mga trabaho po sa labas, mag-ingat po kayo. Paalala po, lagi po kayo magdala ng payong, jacket, kapote. And upon checking po sa ating pinaka-live radar mga kaibigan, no, meron din po tayong binabantayan dito na sama ng panahon sa may bandang Silangan. Kung makikita nyo, papalabas na nga o nakalabas na si Bagyong Butchoy, eto naman si Bagyong Karina, no, ay papalabas na rin po ng VAR. Pero naman pong bago na papalapit. At ito pong papalapit na sama ng panahon ay posible pong maging active low pressure area hanggang sa posible pong maging bagyong Dindo. So tulad ng sinabi ng Pag-asa, 2 hanggang 3 bagyo po ang posible pumasok bago po matapos ang buwan ng Hulyo. So mga kaibigan, patuloy ko po kayong update. And please huwag pong kalimutan mag-like and subscribe. Maraming